Kamusta? Nakailang bote ka na? This is After Two Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our 17th episode, Ideal Person and Ideal Relationship. So, ayun. Kung napakinggan nyo yung last episode, sabi ko doon, i-message ko yung director o yung producer house doon pang-ilan mo yun? Pang top 3? Top 3 movie na recommended ni JB. So, ginawa ko siya. Hinahanap ko yung director, nakita ko yung accounts niya, social media. Unfortunately, iba yung account niya, iba yung pangalan niya, kaya medyo hesitant ako kung siya ba talaga yun. Kasi ginamit niya yung birth name niya na sa socials niya, hindi yung screen name ng director name. So, ayun, na-message ko siya. Tapos, I found out na ongoing ang pista ng pelikulang Pilipino via the website ng FDCP. So, FDCP channel, punta kayo doon, log in. May bayad siyang $5.99. Pero I think, sulit siya. Kasi if we're going to think about it, ang dami mong movies na mapapanood. Pero, the thing is, mga virtual cinematheque sila. So, para silang sinehan na kung anong oras yung palabas, kailangan mong nandun ka. Hindi siya on-demand na kagaya ng Netflix. Na anytime pwede mong puntahan or panoodin. Depende sa trip mo kung kailan. Yeah, so ano siya, virtual cinematheque yung ano. So may 4 na location. Yung 2 location for free, pero kung gusto niyo panoorin yung mga featured films and main films ng contest ng festival, nasa Manila and Iloilo Cinematheque. So kailangan mo magbayad ng iba-iba yung rates. May $5.99, may $2.99 and so on. Depende. So nakalagay naman doon. Anyway, so pinanood ko na nga. Ayan, yan. Grabe, kinilabutan ako. Sabi sa'yo yung last part. Sabi mo end-scene na agad yun, pero hindi pala siya end-scene. Tapos may sunod-sunod pa. So mas lalo ako naguluhan. Saan kang part? Sorry, nabubulol ako dun sa word na ginamit. Ito kasi yun. Yung scene, yung sinabi mo, 2 truths and a lie. Ito yung 3 sinabi niya. Nagda-drive ka ngayon, nawala na yung trauma mo. Buntis talaga ako at dugo ko talaga to. Pangatlo, mahal mo ako. Wait lang, alam mo, hindi ko na kasi ma-recall talaga, nakalimutan ko na. So, ayun. Tapos, ang mga sumunod na scene ay, buhay pa naman silang dalawa. Alam ko, ending na yun eh. Buhay silang dalawa. Hindi pa ba ending dalawa. Yun? May anak sila. Na batang lalaki. Alala ko na. Oo. Tapos, nag-retire na si Yogi Won sa pagiging sa pag-acting. Pero artista pa din siya. So, bakit ka kinilabutan? Kasi, anong nangyari? Oo, kasi medyo i-recall mo na rin sa akin kasi medyo nakalimutan ko talaga na yan. Kasi dapat papatayin na siya. Ito na spoiler. Yun. Papatayin na siya. Tapos sabi niya, pumapatay ka ng babae pero hindi ka pumapatayin ng bata. So, kung papatayin mo ako, bilisan mo. Tapos, nung next scene na, sinakay na siya sa kotse, tapos natauhan na si Yogi Wan, hindi na siya yung character na si Dodong. Tapos, akala ko, acting lang si girl na may dugo siya and so on. Tapos, sinabi niyang, di ba, yun nga, 2 truths and a lie. Akala ko, lie yung yung buntis talaga at dugo talaga to. Kasi, hello, alin naman dun yung hindi kasinungalingan. So, pagkatapos, yung next scene, may anak na silang totoo na batang lalaki. Alam mo, ang naaalala ko dun sa tutod sinalay, wala ba siya yung parang nasabi na napatay siya? Wala. Wala ba? Panonoodin ko nga ulit yan. Kasi ewan ko, so kinilibutan din talaga ako nung napanood ko yan eh. Kaya sabi ko di ba na-amaze talaga ako dun sa tutod sinalay. Ang una ako na-amaze, yung ate. So, nung nalaman ko na yung ate, ay, oh my God, nagbara ako. I-censor ko na lang, sorry. So, nagulat ako dun sa yung sa ate. Ang galing lang. Ang galing lang nung sa ate. Kasi dun pa lang. May schedule pa ba yan? Oo, meron pa. Hanapin mo na lang kung anong mga susunod na araw. So, grabe siya, yung ate. So, dun pa hindi lang. ko na maalala si ate. Spoil ko ba?
Oo, kasi gusto ko siyang maalala. So, si ate yung kakwentuhan niya lagi, naalala mo? Ayun, oo. Tapos, ayun, kakwentuhan niya lagi. So, si ate yung sumbungan niya ng mga problema niya about kay Yogi. Lagi silang magkasama and so on. Tapos, nung bata siya, nalunod sila. Namatay yung ate niya. Ate niya, oo. Pero So, lagi niya kausap. Oo, so ako naman, sino bang may diferensya sa kanila? Ay, dalawa na yung mura ko. Totoo. Pero ayun, Oo. sorry ulit. Pero sino ba talagang may diferensya sa kanilang dalawa? Oo, kung si Yogi or siya, si Oo, Rosario. doon. So, doon pa lang, nag-speculate na, ano bang nangyayari na dito and so on. Tapos yun nga, yung si last scene nga, nang papatay na siya, ganun. May dugo, bigla. Tapos, dun sa truth and a lie, di lahat yun, kung pag-iisipang mabuti, mukhang lahat yun truth, pero hindi yun yung laro. So, Diba? truth is a lie. Oo. And, ayun. So, hindi ko alam. Lagi niya pa rin sinasabi na isa akong mabuting asawa. Oo, naalala So, ko nga sobrang yan. mind talaga ako dun sa mga nangyari. Diba? Yun din talaga yung naramdaman ko na napanood ko yun eh. Napanood ko yun sa may UP Film, doon sa UP Film Center ko siya napanood. And nung ending talaga, and I was, parang lahat kami, ng mga kasama ko and others Nag-freeze doon, ako. parang, ha? Ganun talaga, ha? As in, ganun na, ano sa tingin mo yung totoo doon? Yung parang ganun, yung makakapagkwentuhan kayo ng, ano ba, ano yung lie doon? Ano yun? Yun, Sobrang so, nag-freeze ako doon. Like, nag-credits na. Matatapos na ata yung credits bago ako nakapag-text pa sa'yo eh. So, sobrang, may ano ba ang totoo? Ano ba hindi? Diba? So, sabi sa inyo, kaya maganda. Kaya panoodin niyo po yung mga Oo, panoorin niyo yung So, pakinggan niyo yung last namin, tapos hanapin niyo doon. Pero kung ako sa'yo, panoorin niyo na yung mga pelikula sa pista dahil magaganda naman sila. Yeah, support. Yun lang. May work kasi ako, kaya hindi ko mapapanood lahat. Pero kung ano lang yung mahanap kong pasok sa schedule ko, yun next ko siguro papanoorin. Pero worth it, ang $5.99. Oh, nice. Ano ba dito, yung Manila or Iloilo? Lahat to pwede mo mapanood? Yes, yung dalawa sa dulo, ano bang pangalan nun? Basta yung dalawang Cinematheque, free sila. So, kahit hindi ka magbayad, mapapanood mo. So, yung Davao and Nabunturan na virtual Cinematheque, lahat yan pwede panood. Pero yung mga main films lang ay sa Manila and Iloilo. So, kanina, nasa Iloilo ako nanonood. Iloilo? What time? Kanina, nung nag-chat ako sa'yo, 4? Anong araw na ba ngayon? 20? Sunday, 22. Nasa 29. 29 na yung tinitignan ko, girl. Mali ko. Oo nga. So, ang palabas na ngayon, Cleaners, Pare ko, Tanab. Tapos Edwards Tinitignan. Ayun. Uy, Metamorphosis tomorrow. Hehehe. Napanood mo na ba Hindi yan? ko ba ito napapanood? Hindi my pa. gosh, hindi pa yan napapanood. Pati yung sila. Yung sila ang next kong target eh. Nahanap ko pa kung alin yung Parehas 8 papasok. 8 p.m. Hanggang Parehas. December naman siya. So imagine, Metamorphosis. yung 599 mo hanggang ano na siya, hanggang December 13 mula November 20. O, diba? Sulit. Yeah, target ko din yung sila. Yung ulan nga, Maganda i-rewatch siguro ko nun. eh. Oo nga, kasama kita nanood nun eh. Yes. Wala, maganda rin naman talaga siya. Hinahanap ko yung schedule ng... No. Uy, sinabi mo yung title. Panoorin nyo dun sa sa episode dahil pakinggan nyo. Ay, sorry. Isa-censor ka na lang. Puro censor na to. Okay, go na. Sige, push. Punta na tayo sa topic. Yeah, ano ba topic natin ngayon? It's about ideal person and ideal relationship. So, let's have a disclaimer na dahil ito ay ideal, that means it does not exist. This is just idea. So, if given a chance that these things will happen or this person will exist, then it's good. Pero we are not pushing things that this should happen or this
person should exist. Wala namang perfect. Yes. And also, Correct. ito yung preference namin when it comes to a person or to a relationship. Yes. So, ito ay para sa amin. Okay, Oo. Saka yung mga may gusto sa amin, hindi baka nyo, naman. malay nyo hindi nyo ganito. Ano ba yan? Masyado namang baka pag nakikinig kayo, masyado namang maraming hinihingi, maraming qualifications, masyado mataas yung standard. No, because this is about our own preference, our ideal. Parang ito lang naman ay kung pagbibigyan kami ng pagkakataon at nakikilala namin yung ganitong tao. Pero, alam naman namin, in reality, hindi ganito yung meron tayo. Kasi tayo rin naman, hindi tayo yung ideal person when it comes to relationship. Kahit tayo, yung sarili natin. Diba? Diba? Pero, diba, it's for consideration din na maybe you should consider this characteristic that this person should have. Yes. Kahit yung iba doon hindi pasok, pero kung ito pasok, diba? So, ayun, consider nyo rin, malay nyo, this is a good suggestion to give you an idea what would be the right kind of relationship and what would be a right kind of person. Yes. Okay, let's start sa ideal person. Physically, ano ba ang ideal sa'yo? Ano ba dapat ang tsura niya, ganon? Attribute. Ako Wala. Ako din, same, wala. Noon siguro, nung I was younger. Oo, nung I was younger, mababaw siguro talaga ako na, I mean, lahat naman siguro tayo dumating dun sa point na gusto natin yung attractive and so on. Pero ako naman, yung pang rampa, gano'n, yung pag nakita. Trophy, pang trophy. Oo. Pampayabang yung pag nakita, mo lang. maiinggit lahat ng kaibigan mo, gano'n. Oo. On my end, wala na. Pero sige, ano yung idea mo nung bata ka? Okay. Physically. Hindi na siguro nung kid ako kasi iba na yung preference ko nung kid ako when it comes to people. Pero nung yung younger age compared to my age right now. Siguro noon I want someone na ang hirap pala magbanggit. Naisip ko wala akong maisip. Pero noon gusto ko ng ayoko na, hindi na kasi ako ganun. So, sige, ako na lang. Kung di mo kaya, hindi mo kita pipilitin. Ako dati, gusto ko dati, mas matangkad sa akin. Number 1. Yes. Di ba lahat naman mas matangkad sa'yo? Yun naman, sinerte naman ako sa mga bagay na yun. Lahat naman, Di ba lahat? Tapos gusto ko, Tapos medyo gusto ko, parang maputi. Hindi rin sobrang puti. Pero hindi siya Kuya Munggi. Medyo maputi. Yun yung gusto ko. Tapos, dalawa kasi yung kind ng type. Yung type ko, dalawang kind. Wow. Nung bata pa ako, syempre, di ba, idealistic kang tao. Gusto mo, ganito yung mga may pinapangarap ka pa mga, Korean. Oo, dumating ka ba sa face na yun? Yung gusto mo chinito, ganun. Ayun nga, ito na nga eh. Ay, sorry, naunahan kita. Ito na nga, ayun. Gusto ko nun dati. Chinito, broad yung shoulders, yung parang mabubuhat ka, gano'n. Tapos may abs. Yes, tapos mapula-pula yung lips. Tapos maganda yung smile. Siyempre yun. Tapos naka-glass. O di ba, may specific. Parang nerd. Parang nerdy yung dating. Studios na gwapo. Oo, ganun siya. Ganun yung first type ko. Kasi yung second type ko, gusto ko naman yung gano'n pa rin matangkad. As in talagang makikita mo yung muscles. Ganun. Tapos moreno. Moreno. Oo, dalawa nga yung type ko. Tapos, ito naman medyo bad boy yung look. Ganon. Yung isa kanina, Studios. Yung mabait, angkel. Drop out. Ito naman yung, hindi naman. Ito yung parang babaliwagin na. So, ayun. Yung isa, gender. Itong isa yun. Maginoo yung isa, ito bastos. Parang ganon. So, bata pa kasi ako noon. So, parang syempre yung napapanood mo sa
telenovela, Oo, yun kasi, sa 'di mga ba? palabas, sa Yun yung movie. napapanood natin na dapat ganito yung person, dapat ganyan. Oo, kasi 'di ba yun lang naman yung pinapakita. Oo. Ngayon, ang tanong ko ngayon, what changed? Bakit ngayon hindi ka na tumitingin sa physical? O wala ka ng ideal look ng isang person? Kasi when it comes to love, you need to be realistic. Na Mm. hindi mukha ang basehan ng tunay na pag-ibig. Mm. Yes, Kung I mahal mo agree yung tao, naman. mahal mo talaga yung tao. So ako, hindi na ako tumitingin sa physical as long as when it comes to other things na hinahanap ko dun sa tao na feeling ko compatible ako, okay na ako dun. Ganun. Ako ngayon, Wala na akong ano sa physical. yeah, ako I agree with lahat ng sinabi mo. Ngayon lang, gusto ko lang i-share na pet peeve ko na, medyo naiinis talaga ako whenever kapag I met this person, tapos this person focuses more on looks rather than The on the physical aspect. experiences and so on. So parang lahat naman tayo siguro is more than just the looks, 'di ba? Yes. Nagets mo ba yung sinabi ko? Parang hindi mo nagets. Totoo naman yun. Nagets mo? Oo. Yun. Nagets ko yun. Oo. Nag-a-agree nga ako. Hindi, Girl. late kasi sa akin dumating. Yun. Like sa akin silent ka lang. Tapos saka pa lang dumating yung yes. alam Ah, mo na, alam mo naman, kaya mic pala. delay. Oo, mic delay. Anyway, Ayan. so dahil we are past to physical Yeah. characteristics, let's move on to Tsaka traits. tsaka Ano parang pa? nag-mature na tayo eh. Na alam na Oo. natin na hindi yung nakikita natin sa movies or nababasa natin kung saan yung mangyayari sa totoong buhay. Mm-mm. 'Di ba? So, nag-mature na tayo. Kaya siguro, wala na rin tayo preference when it comes to physical. Yes, I agree. So let's move on sa traits naman. Ito, dapat meron na to, hindi pwedeng wala din. Kasi pag wala din, naghahanap ka lang ng tao, hindi ka na Ikaw naghahanap. muna nga. Ikaw Sige, nga traits. muna. Ako ideal, if you are going to be in a relationship, ito hindi ko sasabi ideal na gusto ko to, or ideal na dapat ginagawa to ng person. Okay. One, hygienic. Oo naman. Diyos ko. Ako din. Agree ako dyan. 'Di ba? Alam mo, daig ng malinis ang gwapo. Ang gwapo. 'Di ba? Daig Tama ng naman malinis yun. ang maganda. So, importante na malinis yung person, hygienic. Yes. Ano pa? Ano ba mga traits? Ikaw naman, baka may traits ka pa. Traits? Alam mo, nahihirapan ako sa traits. Sige, ako muna. Sasaluhin muna kita. Sige, saluhin mo ako. Unfortunately, iba yung dating ng mga sweet na tao. Ay, okay. Do you agree? Oo naman. Di ba? Oo. Iba yung dating nila. Like, huwag kang maging sweet sa akin. So, ayun. Yung ba yung dating nila kapag sweet? Ano pa bang trait na maganda? Ako, may nadagdag na ako. Ano? Sense of humor. Oo. Siyempre, kailangan naman natin yung... Importante yun. Nakakagwapo at nakakaganda yun. Ang hirap kasi nung kanwari yung convo, kamusta ka? Tapos ending, wala na rin, ganun. So kahit pa paano, diba, yung parang may kulay yung conversation kapag meron kang sense of humor. So parang yun, para hindi naman boring yung talk, yung communication na meron kayo. Mm-mm. And I agree. I would like to add na dapat may playtime din. Like may harutan. Importante kasi din yung harutan eh. If you don't know it yet, importante yung harutan. Alam mo ako, gusto ko yung sinabi mo kanina, yung dun sa taong sweet. Ako gusto ko nung clingy sa akin. O, diba? Clingy din. So, oo, gusto ko din ng clingy. Kasi magkaiba naman yung clingy na parang sinasakal ka na. Iba yun eh. Iba yun. Ito yung clingy na lagi. yung parang, pansinin mo kung gano'n. Yeah. Ang arte. So, ayun. Maganda, diba? So,
Gusto din natin ng mga Clingy in a good way. Clingy in a good way. Yung may limitations pa din. Yes. Yung hindi annoying. Kasi may clingy na annoying eh. Oo. Totoo naman din yun. At saka, parang ang sarap kasi sa feeling na parang hinahanap-hanap ka lagi. Na parang ayaw kang, ano yun, yung parang hindi kaya na hindi ka makausap sa isang araw. Ganun. Ayun, kain ka na daw. O, diba? Ganyan yung klaseng sweet na kailangan natin, diba? Diba gusto natin yung ganyan, yung niyayaya tayo kumain. Kumain, oo. Nakakaiya. Sorry po. Okay na, go na. O, diba? Related pa din, diba? Gusto natin yung ganyan. Ano pa ba? Treat. Ako feeling ko gusto mo ito, yung gentleman. Oo, dapat hindi na yun tawag dito. Ay, Hindi naman na oo, dapat hindi na yung sinasabi. I don't Dapat din ginagawa ng lahat yun. Oo. Oo. Lalo na kung ikaw yung guy, ikaw yung lalaki. Parang, girl, makita mo may bit-bit yung girlfriend mo na pwede mo naman tulungan, yung simpleng pagbukas nyo ng mga door, hindi naman yung to the point na parang alalay ka na hindi. Yung parang to the point na you're being, ako, isa pa yung gusto ko, protective. Parang ganun. So, gusto mo yung kapag Protective. naglalakad kayo sa sidewalk, itatabi ka niya kasi dapat siya yung dun sa may mga sasakyang part. Ay, oo. Ganun naman yung akin ngayon. Yes, ganun may yung buhatan akin. tayo dito, may buhatan. Oo, binubuhat ko muna yung akin. Hindi na-realize ko lang kasi naglalakad kami kanina, tapos yun. Ganun nga siya. Okay. Yun. So, gusto ko yung ganun na very protective. Tapos, ano pa ba? Gusto ko rin yung parang, syempre gusto ko naman yung, tawag dito, yung, hindi naman religious na to the point na taong simbahan. Yung marunong pa rin naman maniwala at magdasal. Gano'n. To the point naman. Nagsisimba naman. Gano'n. Ako medyo parang need yung faith. Yun. Sa relationship. Sige, pag-usapan na din natin yung religion. Dapat ba same kayo ng religion? Ako hindi. Hindi naman. Pero Not as long necessary. as naniniwala sa Diyos. As long as, yes. Meron pa rin siyang pinaniniwalaan. I can accept it. Okay. Ako Ganun. naman. I can adjust. Wow. Ikaw yung magpapasakop. Hindi naman. Like, pwede naman tayo kilalanin natin yung kung ano yung meron yung isa't isa. Okay. Ako naman, when it comes to religion, ako honestly, I don't like, personal na to, I don't like, religious. Yung super, super duper? Basta religious ayun. Tao. Oo. Pero ako as much as possible, ayoko ng masyadong involved sa activity ng church. Kung ano man tawag nila doon sa church. Pero ayoko masyadong involved doon. Kasi, siguro I don't see myself being able to have meaningful conversations about faith when it comes to that aspect. Ayun, kaya... Okay. Saka I've been there. I mean, I've been the religious guy and so on. Pero I've been with a religious person before and hindi siya nag-work out. And yeah, recurring din kasi yun sa aking life na yung mga may malapit sa trabaho ng church rather than malapit sa Diyos ay hindi nag-work. Mas gusto ko siguro yung if ever na yung normal lang. Parang ako, mas okay na ako dun sa idea na this person really exhibit the faith. Diba? Parang pag nananalig ka, you exhibit the values ng faith mo, pero rather than you exhibit the physical work alone. Kasi parang red flag sa akin yun.
Oo nga naman. Mas gusto ko yung mga taong, okay, religious siya. So, I mean, okay, Christian siya. So, naniniwala siya dapat sa mga itinuturo ng Christianity, if ever. Ganun. So, May hindi yung blind paninindigan. obedience siguro. Ah, Ayoko ah, ng ah, mga ah. blind obedience. Gets. Okay. So, yun yung preference mo. Magkaiba tayo pwedeng sige. Mm-mm. Ako, may dadagdag pa ako. Gusto ko siguro caring and understanding. Marunong mag-alaga. Tsaka marunong umintindi. Oo, Na importante yung hindi marunong lang, umintindi. hindi lang, parang gantong aspect hindi lang sa inyong dalawa umiikot ang mundo. May times na, 'di ba? May iba kang ginagawa, may iba kang priorities in life. Hindi yung hindi yung mababaw. Ayoko ng mababaw na kind of relationship na parang hindi lang ako nakapagganto. Parang wala na ending ng ganun. So parang gusto ko yung taong maiintindihan ako. Yes. Ipapasok ko din, na gusto ko din yung related kasi dyan is maturity. Oo, yun, tama. Mature. Diba? Dapat matured yung person sa how to deal with the relationship. So, ayun. Kailangan makita ko yung maturity. Tsaka dapat supportive. In all aspect, when it comes to your own dreams, sa dreams niya, sa mga priorities mo in life, sa mga kailangan mong gawin, diba? Yeah. Dapat supportive yung tao. Kasi, for me, hindi dapat nawala yung ikaw pagdating din sa relationship. Yung ako, I agree. Yun. Tapos, syempre faithful. Sa'yo. Oo. Ay, ayoko na may iba. Gusto mo ba na may iba? Diba? Depende Siyempre, kung yung anong ideal klaseng man natin, relationship. ang ideal sa akin talaga is that yung alam yung word na trust when it comes to the relationship. And yung parang yung pwede mong pag-aalis, talagang peaceful yung heart and mind na walang gagawin na alam mo na ibang bagay, 'di ba? Yung parang ganun. Ako, importante sa akin yun na faithful sa akin. Yes. Yung tao. Naman yan. Kasi 'di ba, ang hirap nang wala ka ng peace of mind. And dapat ambitious. Oo, importante yun na may ambition yung tao. Kasi ako, May honestly, pangarap. ayoko nang walang pangarap. Like, ang hirap eh. Like, lalo na kung ikaw yung okay ka tao. na dyan. Oo, yung parang, may gustong, you need to strive more, yung may gusto pang gawin sa buhay, may gusto pa siyang i-achieve. And, yun, support ka din sa mga trip niya, sa mga, as long as alam mo namang tama, 'di ba? At nakakatulong naman yun sa relationship. Yes, I agree. So, ayun, importante na yung tao is has a fire that would still want to strive to whatever plans he has or she has. Yes. Ako siguro yun lang. Wala na kayo dadagdag masyado sa traits. Educational background. May Gusto ko may ideal ka ba? natapos. Ha? Gusto ko may natapos. Oo, Bachelor ako din. degree. Ako din. Unfortunately, gusto ko ng nakapagtapos ng bachelor. Oo, ako din bachelor. Pero yung masters on other studies, ay, ako hindi na. Hindi na requirement sa akin. Gusto ko lang may natapos ka and ina-apply mo yung natapos mo. Kasi ang hassle siguro na ako hindi ko na nahihirapan ako dun sa idea na magkaiba yung pinag-aralan mo sa ginagawa mo. Although that exists, pero ako nahihirapan ako siyang i-digest kasi hindi ko nakita yung sarili ko as a person na iba yung ginagawa ko sa natapos ko. Ako naman magkaiba tayo dyan. Ano sa'yo? Ako naman, not necessarily na parang kung ano yung tinapos mo, dapat ganun yung work mo. Ako naman, dapat nagagamit mo pa rin yung tinapos mo. Kung ano man, kahit may connection man lang. Hindi yung necessarily kung ano talaga yung dapat na profession, for example. Ganun. As long as din, okay,
and stable yung kinikita mo. And Yun. meron kang stable na job. Yun yung gusto kong pasok to Okay work. lang sa akin. Kailangan may work. So, sorry sa Trabaho. mga estudyante. Hindi namin kaya. Wala na. Nandun na tayo sa age ng ano. Oo, tapos na tayo sa mga estudyante. Tapos na tayo dun sa age na estudyante tayo. Oo, Diba? tapos na tayo dun. Hindi na tayo Kasi uulit. now we're looking for we're looking for yung stability of the relationship and yung for pang matagalan na for the future. Hindi na tayo dalawa na trial and error laro-laro. Wala na tayo sa stage na yun. Hindi na tayo para doon. Yeah. Hindi na tayo uulit. Ayaw na. Ayaw na. Pagod na. Oo, medyo... Siguro sa ibang stop tao, na tayo. para sa kanila yun. Pero sa ating dalawa, hindi para sa atin ng mga estudyante. Oo, hindi. Ayoko, hindi mo pwede. Baka maging anak ko na lang yan, matawag kong anak. Kamusta na ang pag-aaral? So, ayun. Anong assignment mo? Pero sa work, pagdating sa work, gusto ko sana, nag-excel siya dun sa work niya. Ako, ewan ko, hindi naman. Parang hindi naman. Basta as long as stable. Galit na rin yung dog ko. Ang dami mong guest dyan. No? Bigay mo yung mic sa kanila. Sila mag-share. Alam mo naman, naiintindihan mo na yan. Yeah, kasi we are a Filipino family, kaya ganyan. Ang dami talaga natin guest. Sa akin din hindi natin ine-expect. Yeah. Next, we have political views. Ako gusto ko kaparehas ko. Yung political views. Pag magkaiba kami, hirap. Ito, mag-aaway kami. Yeah. At ayoko din ng apolitical, yung hindi politically involved. Kasi lahat ng nangyayari sa atin ngayon, lahat ng nararanasan mo is political. So kung apolitical ka at wala kang pakialam sa nangyayari sa lipunan natin, ayoko sa'yo. Like, oo, dapat may paki ka. Oo. Parang mas mababa ka pa sa mga DDS. Ako naman, hindi mo kailangan yung nag-rally, yung ganun. Ako gusto ko lang yung may sarili kang prinsipyo. Na alam kung tama din yung prinsipyo mo. Pagdating sa politika, okay na ako doon. Parang hindi mo naman kasi kailangan mag-rally to and eto sasabi ko to na hindi ko sinasabing hindi kailangan ng rally. Ang sinasabi ko is as a person, hindi mo kailangan mag-rally just to be called political. Totoo yan. 'Di ba? Pwede ka naman maging political in other aspect. Pwede mo naman i-apply yung pagiging political mo. Halimbawa, sa pagboto mo, sa paghanap mo ng tamang sa pagsuporta mo, sa pagkomento mo sa mga natin. Politician. Yes, at sa may pakialam at may pakialam ka pagdating sa nangyayari sa bansa natin, especially how the government run dun sa paano nila pinapatakbo ang bansang Pilipinas. Yung may paki ka, yung may concern ka. Oo. Saka kung DDS kayo, sorry, hindi kami para sa inyo. Hindi. Sorry, hindi tayo para sa isa't isa. Unless babayaran ako para maging DDS. Hindi ako mababayaran. Sorry. Ako honestly, sa mga nakikinig, willing ako mag-intro. Kung 30K, pwede. Inuwang business. Imagine, DDS ka, tapos libre lang. Hindi ka binabayaran para maging DDS. Kawawa ka naman. Kawawa ka. Bobo ka for free. Oo, ganun. Parang, asan yung knowledge mo? Asan na yung pag-iisip mo? Hindi ka marunong mag-isip. Kaya ako, willing talaga magbabayad. Kakarinig ka talaga. Awayin ko lahat ng pwedeng awayin. Basta 30K ang minimum. So, may depende pa yan. Mag-price range. Basta 30K lang ang minimum. Sige. Pero joke lang yan mamaya. Isipin na mga. Baka may baka biglang mag-offer sa'yo. Magulat ka talaga. Gulat ka. Iba na yung title ng natin. Magugulat na lang ako. Podcast natin. Support. Halagay PTV na tayo. Sponsored by.
Gulat ka sa script na Oo. nakalagay. Sponsored by PTV. Ano na? Ayoko na Ayun. pag-usapan yan. Let's move on na. Okay. Tapos na tayo sa person. Let's talk about the relationship. Ideal relationship. Dates. Dates. Ano bang ideal na number of dates? Ako, clingy ako eh. Mm. As much as possible, gusto ko na nga everyday. Pero hindi naman po pwede. Siguro sa isang linggo, 3 to 4. Kung ano to walang pandemic tong pinag-uusapan natin. Oo, walang pandemic, 3 to 4. During pandemic, once a month. 1 to 2. 1 to 2. Ako naman. Clingy din ako. So, gusto ko, if possible, every day. Di ba? Ako din. Gusto ko yun. Oh. Parang kasi going on a date with someone is also showing that you're giving them time. You find time. Yes. Kung walang date, ano mo na. Tsaka iba pa rin yung bonding yun together. Like, personally. Kagaya nga na nabanggit ko ng episode 1, I'm more of a person na physical rather than usap-usap sa chat, ganyan, message, video call. Hindi ako pang ganun. Ako, gusto ko din yung madalas araw-araw nagkikita. Oo, madalas. If possible. Yes. Clingy ako, gusto ko lagi ko kasama yung tao. Yeah, so, ayun. Kagaya ng sinabi namin, this is ideal na survive namin before. Ngayong pandemic na more than a month or mahigit months na hindi makapagkita. So, ayun. The things we do for pandemic. For pandemic. Hindi for pandemic, for love. For love daw. Ayan. Tapos next in talks are checking ups. Diba, ako importante sa akin na may check-up. Like, hindi check-up na gagamutin ka. Check-up na, kakamustahin ka. Uy, kamusta ka na? How are you this time? Parang hindi kasi sabi na parang, although may babe time kayo, yes, lahat naman dapat may babe time. Pero dapat, sa buong araw, hindi naman yung babe time lang kayo mag-uusap. Oo. Ano man lang yung parang designated. How are you today? Ganyan, how are you right now? Yung good morning, good night. Diba? Importante yun. Ako din gusto ko yun. May good morning, may good night at the end. At gusto ko madalas kami nag-uusap. Kanara, lalo na pag hindi kami nagkikita. Gusto ko magkausap kami. Ako naman. Magka-text kami, magka-chat kami, ganun. Hindi. Ako nasasad pa nga pag di ako nire-reply na mabilis. Ako nag-move on na tayo. Nag-move on na ako sa hindi pagre-reply ng mabilis. Dati ako hindi pa. Nire-require ko siya. Nire-require ko talaga lahat na nakadate ko. Like, hindi sila pasado, hindi sila nag-reply mabilis. Pero parang nalampasan ko na yung stage na yun. At iba na ang hanap ko ngayon. Ako naman, hindi naman yung like 1 second ka nun. Yung parang, kanwari, alam ko naman nagising ka, tapos wala kang ginagawa, pero nanonood ka lang. Tapos yung reply mo sa akin 1 or 2 hours after, parang, hindi mo lang maisingit yung isang message na pagre-reply. Something like that. Siguro ako yung ganun. So, ganun na sa akin. Hindi na ako pala reply masyado. Kasi hindi nga, kagaya nga ng paulit-ulit ko sasabi, hindi nga ako pa-communicate na tao. Pang-chat and pang text, pero pag magkasama tayo, I'm telling you, you have all my attention. Parang mabangkain ko pa nga ang conversation. Pero, totoo. It's a friends, diba? Napansin mo, pag magkasama tayo mga friends, hindi ako nagpa-phone. Kasi mas gusto ko yun na physical. Kasi nga, ayoko nga nung paggamit ng phone. Oo nga. Magkaiba tayo eh. Ako kasi, yung utak ko, madali ako ma-distract eh. So, konting keyboard. Pero, I mean, kaya ko naman makisama habang may ginagawang iba. Yung ganun. Inform ka lang siguro na, wait lang, I'm doing something. Diba? Oo. Totoo din naman yun. So, okay na tayo doon. Magkaiba tayo sa talks and checking ups. Oo. Basta constant lang communication. Oo, kailangan yun. Ay, naranasan ko yan. Dapat hindi lalagpas yung araw na hindi kayo nakakapag-usap. Naranasan ko yan. Naalala mo yung kwento ko, yung busy. Okay, Diba? Naalala ko yun.
sobrang busy. Ayun. So, wag din kayo maniniwala dun sa mga taong busy. If person really likes you or really loves you, that person will make time. And it doesn't Ay, have to be a full hour. Ba't ka nag-aray dyan? Nangyari? sabi ko lang, may naalala kasi ako. So, ayun. It doesn't have to be a full hour na pag-uusap. Pwede naman a few minutes, like 5 minutes. Like, uy, blah, blah, Oo, blah. alam mo Ito na yung yung 24 nangyayari sa hours, akin. sa 24 hours, Hindi ka magbigay ka lang ng mabigyan. 1 hour. Oo, di ba? 1 hour Tapos, kanwari. pinagmamalaki pa na good morning. So, anihin ko yun. So, ayun. Next. Okay, hindi, magdadagdag ako dyan. Sa Nabandadagan. communication, sa talks. Number 1 is that, maging totoo ka dun sa sinasabi mo. Yeah, dapat Alam mo importante kung bakit? May ganito akong bakit? eksena eh. Anong eksena? Sabi niya sa akin dati, matutulog na ako. Hindi ko alam kung nakwento ko sa matutulog na ako kasi inaantok na ako. Ay, Siyempre, naalala ko yan, yung naglalaro. hindi to. Iba yan. Hindi. Oo, iba to. Doon kasama yan. Isa yan sa mga dati pinagdaanan. May isa pa, nangyari na parang good night, nantok na ako, ganyan. So, you're expecting tulog na yung tao. Yes. So, diba? ano nangyari? Ang nangyari is that, na-wrong send sa akin. OMG, na-wrong send sa'yo. Anong sabi? Anong sabi sa text? Parang after 3 hours, syempre siya yung unang nagpaalam. So, nag-good night ka na din. Hindi mo naman sinabi matutulog ka na eh. Siya yung unang nagpaalam. Tapos 3 hours after, biglang na wrong send ang sabi niya sa akin. Pauwi na ako. Medyo, na yung text eh. Blur, na siya. Hindi ko matutong kwento sa'yo. Medyo, na siya, magulo na yung text. Galing siya sa inuman. Tinanong ko kinabukasan, ganyan. Galing siya sa inuman with friends. Dasi, maging honest ka, sabihin mo lang naman nakikipag-inuman ka with friends. Ano namang problema dun? Wala namang kaso yun, di ba? Yeah, let's talk about honesty, ha. Telling white lies is also a lie. Telling half-truths is also a lie. So, it's also lying. Diba? Yeah, wala siyang difference. Oo. Kapag nagsabi ka ng rin. white lie, sige, sabihin mo yung gusto mo. Pero, the thing is, nagsasabi ka pa rin ng kasinungalingan. Although you think that is not harmful at the moment, it will surely have an impact later on. Yes. Lalo na yung mga half-truth. Yung kasama ko friends ko, nagiinom kami. Pero ang kasama ay ex. So, ayan. Oo, ganun. Tapos meron pa, ito yung isa pang nakakatawa ka. Out of nowhere, biglang nagalit sa text. Biglang nagalit. Yung mga bagay na ginagawa mo na noon, naging na siya, naging concern, naging problema na normal mo nang ginagawa. For example, ikaw, pag-iinom. Tapos, uminom ka ng araw na to. Tapos, naging big deal na yung pag-iinom mo. Yeah. Na normally, nagiinom ka naman. To the point na naguluhan ka na. Oo, kasi bakit yung issue ngayon? Oo, di ba nagugulo ka na? Bakit siya naging issue na out of nowhere bigla kang nagagalit nung wala ka talagang reason at all. Tapos, kinabukasan ng text, sabihin mo, kailangan ko muna ng time mag-isip. Kita mo, naghanap lang ng dahilan. Oo, yung ganung moment, yung parang, ikaw, ha? Anong nangyari? Ba't ganito? Ganong point. So, pwede ba, wag niyo naman gawin yun? Pwede ba kung may mga ganyang bagay, pag-usapan ninyo personally? Alam mo, nakakatawa pag text. Super. Oo. Ako ayoko din naman ng text kasi hindi mo na minsan nagkakaroon ng miscommunication when it comes to the emotion involved. Naalala ko one time. Yeah. Literal na sa text ay tumatawa ako kasi tawang-tawa ako dun sa sinabi niya. Mm-hmm. Tapos, ang dating pala sa kanya is like totally different thing. Parang kabaliktad. So, sabi ko, parang na-insulto siya dun sa ginawa mo. Oo, parang sabi ko, no. Parang sabi ko,
seriously, I was laughing at home. Tumatawa talaga ako ng malakas kasi I find it funny. I was not making, hindi ako nagiging sarcastic last night. So, ayun. Napag-usapan na. So, parang ganun. So, 'di ba? So kaya ako as much as possible ayoko ng text lang or kung pwede namang video call kasi nakita ko yung expression, naririnig ko yung tono ng boses and so on. Oo. Kasi mahirap talagang kilalanin lahat yung the way kung paano text is that pwedeng ma-misinterpret yun ng taong nagbabasa. Yeah. Next. Meeting family and friends. Required. Ako din. Required yung family and friends. Required. Yan yung importanteng circle in my life. Makikilala mo ako based dyan. So, ito, when we are in an ideal relationship, as much as possible, we want you to meet our friends and our family. Also, we want to meet your friends and your friends family. and family. Hindi lang yung part ko. Gusto ko rin yung part mo. Mm-hmm. Kasi wala lang. For me, it's a form where para siyang security. Diba? Ang sarap ng feeling na pinapakilala ka. Na parang, proud ako na ito yung tao. Na meron ako. Yeah. Saka parang ini-integrate ka na niya sa buhay niya mismo. Kasi that's the life of the person yung friends and family. Yes. Yun talaga yung pinaka-importanting circle na meron siya. So parang gusto niya, pasok ka na dun sa kung anong meron talaga siya. Yes. Kasi kung kaya required siya for me. Kasi sabi niya, private ako, ganyan, hindi ko pinapakilala, ganyan, and so on. Medyo sketchy. Baka kabit ka. Seryoso ako doon. Agad-agad. Oo. Baka naman hindi lang Yung lagi kong suspect siya, oh my God, kabit ba ako? Kaya ayaw ako. Ganyan. Kapag hindi ko nakikilala ang ayun lang. Baka kabit ako. Oh my God, kabit ba ako? Ano pa ba? Future plans. Future plans. In short, plans. Anong future plans? Future plans. Ako gusto talaga yung merong direction. Hindi yung parang hindi yung parang kung ano lang munang meron tayo, mag-focus lang muna tayo. Yeah. No. Ayoko na ganun. Siguro dahil sa age natin to, kaya importante na sa atin ang plans. Kasi hindi na tayo pabata. Hello, 18 na ako, so I need to have more plans. Hindi ko alam yung 18. Parang hindi na ako sigurado. Gusto ko na patayin tong podcast na. Mo after 18, hindi na ako nag-age. Like, na-stuck ako doon. Ako hindi. Ako naman, syempre, gusto ko yung may plano na. Yung may gusto nang gawin. Yung may pupuntahan na itong mga bagay na nangyayari sa atin. Oo. Meron ka nang gustong mangyari. Ganun. Ayoko nang wala. Ano tayo dito? Happy-happy? Tao dito? Go with the flow? Oo, ito na yun. Diba? Tatanda na tayong ganito. Wala man lang commitment. Ayoko. Gusto ko yung pag-commit. Walang future plans. Walang plano pagkuha ng sasakyan, ng bahay, ng pagpapakasal. Walang ganon. Pero gusto ko may... Clarify natin na hindi ang future plans ay hindi sinasabi on early stages of the relationship. Pero, dapat, alam nyo at the beginning pa lang or dating pa lang kayo, you should know that this person has a plan and this person would love to achieve that plans. And kung hindi niya yung nakikita, hindi niya naririnig, medyo sketchy kasi hindi ka niya nakikita sa future niya. Future niya, oo. Ako advice ko, ito lang yung advice ko. Number 1. Huwag kang papasok sa relationship kung hindi mo nakikita yung tao na siya yung makakasama mo for the rest of your life. Oh, okay. Huwag kang pumasok. Kung hindi mo siya nakikita ng ganun, leave it. Huwag mo nang sagutin or huwag mo nililigawan. Oo. Kapag sinagot mo yan, or kapag niligawan mo yan, nakilala mo pa lang doon sa relationship. Asan yung sinasabi ko, di ba, back to first episode, dating pa lang kilalanin mo muna. Mm-hmm.
May question ako. Paano kung nung simula naman nakikita mo siya for your future, pero nung naging kayo na later on, hindi mo na siya nakikita? Ako naman, yung thinking na ganyan, okay yun kasi parang for the first, at least nakita mo siya. Pero kasi syempre hindi naman lahat ng nangyayari sa life natin is, ito yung mangyayari na susunod. Yung parang nahahawakan natin. Hindi eh. Syempre may mga circumstances na nagbabago, nag-change yung tao, may changes na nangyayari within the relationship. So kung hindi mo na nakikitang, hindi na siya for your future, then leave. Siguro ang lungkot lang. Asap. Ang lungkot lang siguro na na hindi kayo nag-uusap about future plans. Kasi parang... hindi. Eto balikan ko yung sinabi mo. Sinabi mo. Yung nakikita mo siya first, tapos biglang hindi mo na nakikita. Okay, sige. Pag-isipin mo na maigi, bakit? Anong nangyari? Ano ba yung mga pagbabago? Pwedeng pag-usapan, upuan muna. Kasi you need to go back to the step 1. Yung step 1 kung paano mo siya na-meet, kung paano mo siya nakilala, kung paano mo siya minahal. Okay? Baka kailangan lang ng konting magic or ingredients para mabuo ulit yung spark na makita mo na ulit yung taong ganun. Pero kung nakikita mong wala na talaga, as in no more chance. After trying, di ba? After trying. Oo, after trying. May at least nag-try ka muna. Hindi yung basta, dead man na ako dito, yung ganun. Sabi mo, asap. After trying. Hindi, yun nga. Binabago mo na. Nag-try ka naman, oo. May iba kasi akong meaning dun sa asap. Tinatry mo naman, nag-try ka na. Tapos wala pa rin nangyayari. Yun, leave asap. Yun yung asap na tinutukoy ko. For you, JL. Oo. Dapat subukan mo muna. Tapos saka ka mag-decide na paano kasi i-end mo na asap. Try eh. Ang dami ng try eh. Ang dami mo ng try. Ayun na, leave na asap. Oo. Asap na. So, pero ako gusto lang sabihin na siguro ang lungkot ng relationship niyo kung minsan hindi niyo malang napag-usapan or hindi niyo napag-usapan niyo pero walang concrete actions towards the plan. Kasi, di ba, you have a vision, you have a plan. Well, dapat you put you put it into actions. Like, ano bang mga step na ginagawa mo to achieve that? Diba? Oo. Totoo yun. Dapat merong actions na kailangan ginagawa towards the future plans. Hindi yung puro salita. Hindi yung po pwedeng, gusto ko maging ganyan-ganyan tayo. Pero wala ka naman ginagawa. Ano yun? Asan na? May action tayo dito. One step at a time. Hindi natin kailangan magmadali. Yeah. So, hindi kailangan magmadali. Yun. So, take your time. Yeah. So, that's the end. Mararamdaman nyo naman. Wait lang. Ang dami mo ng input. Tsaka mararamdaman mo naman yan kapag both of you are ready to take the next. The next stage. Yes. I agree. So, may dadagdag ka pa ba? Wala na, ito na. Tapos na. Okay na. Tapos na. Tapos na ang episode na ito. Tapos na. This is the end of our episode today. For more updates, kindly follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at After 2 Bottles. So that's number 2. At After 2 Bottles. And if you want to share your stories to us, or if you have questions, you may email us on aftertwobottles@gmail.com. At kung nagustuhan mo ng episode na to, share it to your friends. Si IG story mo na. And pakalat mo na magandang balita. Or you can tweet us for your thoughts. Kwentuhan tayo and let's discuss. Cheers!